Ang Diyos ay mabuti, wala siyang katulad. Magandang araw sa bawat isa na nakikinig at patuloy na sumusubaybay sa live streaming na ito. Shout out sa SOCMED and technical team na patuloy na tinataguyod na maisaayos ang everyday live streaming na ito. Shout out din sa area ko ng Upper Bicutan, Taguig. Pagpalain kayo ng Panginoon. And the exhibit pastors, members, magandang araw sa inyong lahat. And of course, salamat Pastor Wilbert for giving me another chance to magbahagi ng salita ng Diyos sa platform na ito. Pagpalain ang iyong pamilya. Purihin ang Panginoon. At sa oras na ito, akin muling itutuloy ang aking hindi natapos na message na pinamagatang My Purpose is My Destiny. Ang layunin ng Diyos para sa akin ay nakatadhana. Ikaw at ako ay may layunin ng Panginoon na nakatakda na. Ang sabi ng Psalms 39 verse 16, ako'y iyong nakita na, hindi pa man isinilang batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Ang layo ng Panginoon sa atin ay mabuti. At pinag-usapan na rin natin yung 5 tanong sa ating mga puso na alam ko naman for how many series na ay nasagot na ito sa inyong mga puso at unti-unti nagkakaroon ng linaw yung ating pinag-aaralan sa bawat ng pinag-aralan natin ay nagkakaroon na ng linaw sa inyong mga isipan. Tinalakay natin itong 5 tanong sa ating mga puso na dati hindi natin talaga masagot pero ngayon nasasagot na natin. Who am I? Ito yung ating pagkakakilanlan. Ang sabi ng 1 Peter 2:9, tayo ay pinili. We are not leftovers. Hindi tayo underestimate. Hindi tayo tira-tira na kung saan walang halaga. Tayo ay pinili. Tayo ay maharlika. Pag sinabi mong maharlika, we belong sa kaharian. Tayo ay belong sa kaharian ng Diyos. Pag we are belong to the kingdom of God, wala na tayong masyadong iisipin. Everything is provided. Actually, wala na talagang iisipin. Kasi sabi ng Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. At tayo ay banal. Gusto ng Panginoon tayo maging banal. Banal because siya ay banal. Tayo ay special possession. Napakahalaga natin. We are not just created ng hindi pinag-isipan ng Panginoon, hindi pinaganda ng Panginoon. In fact, kung titingnan natin yung ating physical bodies, yung physical bodies parang tingin mo normal lang. Pero if you're going to see yung mga organs sa loob ng ating katawan, paano to nagpa-function? Paano akong nakakapagsalita? Ano yung maraming connection sa akin? Hindi, pagbubuksan mo yung mag-aaral tayo ng ating mga organs, human organs, sobrang komplikado, maraming mga ugat-ugat, maraming, kumbaga, sa mga doktor, alam nila yan. Sobrang komplikado. And from there pa lang, malalaman mo talaga, we are so precious possession of our Lord Jesus Christ. Sa tingin mo, ganun lang yon. Bakit? Because we have to declare the praises of Him who called you out of darkness into His wonderful light. May plano ang Panginoon kasi sa atin. Mula sa kadiliman, tayo ay mailagay sa napaka
gandang buhay na makikita mo yung kalwalhatian ng Panginoon. Na pag-aralan na natin ito. Pangalawa, where am I? The source, pinagmulan. Alam natin, we are created in the image and likeness of God. Hindi tayo kamukha ng anghel. In fact, ang mga angels ay tayo ang pinaglilingkuran. So, ano ang mas mataas? Yung pinaglilingkuran o yung naglilingkod? Siyempre yung pinaglilingkuran. Ibig sabihin nun, kung i-deeper natin ang understanding natin, we are created after God. And yung mga angel, those are ministering angels under our disposal. Amen? So, ganyan tayo nilalang ng Panginoon. Kasi tayo ay created in the image of God. Hindi ang mga anghel. Because there are ministering angels. Pangatlo, why I am here? Ano ang layunin ng Panginoon sa akin? So, sabi nga ng mga servant of God, anything that fulfill its purpose, that is excellence. May layunin ang Panginoon sa atin na napakaganda, na we cannot just imagine kung hindi tayo magbabasa ng salita ng Diyos, hindi natin malalaman yung magagandang bagay na ka-store para sa atin. Sayang nga lang kasi sabi ng Biblia, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay ang sementeryo. Bakit? Kasi maraming undiscovered potentials na hindi nagamit nung buhay pa sila. Sayang naman. It is already given Once it is given, use it. Sayang. Kaya sayang yung mga hindi nagamit na mga potentials dito. At hindi nagamit yung layunin ng Panginoon. Number 4, yung potential, sinasabi ko, kakayanan. At sa kakayanan, kailangan nating gumamit ng wisdom. Sabi ng Proverbs 4:5, get wisdom, get understanding. In verse 7 nga, sinabi rin niya dito, though it costs all you have, get understanding. In verse 7 of Proverbs chapter 4. And sabi ni PJB, discovering our potentials is what will make us valuable and profitable, not only in material things, but in the knowledge of the truth that will attract others to do the same. And number 5, ito yung tinake up natin. Last time, yung destiny or tadhana. Ang sabi ng 46 verse 10 of Isaiah, I made known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. I say, my purpose will stand, and I will do all that I please. Tapos na. Kumbaga sa movie, tapos na. Alam na ang katapusan. Naalala ko, nung ako po ay pagka nagpapagathering po ako ng mga tao under my group, kasi we're working in a corporate world na kailangan namin ng team building. At ako po ay nagpapapanood ng mga movie. So, isa po sa mga movie na pinapanood ko sa kanila ay Facing the Giant. Kapag po naman kami ay nagpapanood, medyo gabi na. Kasi after work, tas mag-overnight kami, then papapanood ko pa yun sa kanila. Kaso, medyo gabi na, no? Inaantok na sila. So sabi ko sa kanila, pakinggan nila. Alam naman natin, itong mga ito, hindi sanay sa ganyang mga, yung iba, no? Hindi sanay sa ganyang panood. Medyo, ang dating kasi parang hindi kagaya ng mga ordinary movies. So, para sa kanila, boring. No? Kaya medyo nag-aantukan. Pero sabi ko sa kanila, makinig kayo. Kasi after that movie,
may question and answer. So, kailangan yung makinig. So, dapat silang makinig. So, tapos na yung movie. So, natapos na yung movie. So, ako magtatanong na. Aba, okay nakakasagot pala. Aba, ibig sabihin, naintindihan. And then later on, na-realize ko, kaya naman pala nakakasagot, ginugol na yung movie na yon, yung Hypnosis, ano yung movie all about, di nakakasagot nga naman sila. So what I mean here, kahit hindi nila napanood yung movie, mag-google lang sila, ano yung all about this movie, makakasagot. So yun ang ibig kong sabihin na tapos na, meron ng pangyayari, hindi yung habang, ano kayo mangyayari, meron ng nangyari, tapos na yung movie na yan, alam mo na ang ending, yun ang ibig ko sabihin, alam mo na ang ending. Ito ang sinasabi ng Panginoon, na I make known the end from the beginning, from ancient times, what is still to come. Alam na niya. So, kailangan lang nating mag-submit sa kanyang plano sa atin. Because His purpose, His own purpose for us is more powerful than our plans. Pinaliwanag ko na rin yan. At alam naman natin, no, sa Jeremiah 29:11, memorize na natin to. I know the plans that I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope in the future. Tinignan ko rin to, yung translation ng Jeremiah 29 verse 11 sa Good News Translation. Ang sabi dito, I alone know the plans. He alone, God alone knows the plans that is for us. In other words, ikaw mismo o ibang tao, magulang mo man, walang nakakaalam sa plano sa buhay mo. And sometimes tayo, okay na, tayo naman, maraming magulang dito na nanonood. Tayo naman, nung mga bata pa ang mga anak natin, inuunahan natin ang kanilang paglaki, ano ang magiging sila. Gusto natin, maging doktor ka, maging engineer ka, maging teacher ka. Kaya naman, tayo ang nagpupumilit. Pero alam nyo, it don't works. Hindi ganon ang kaparaanan ng Panginoon. Kasi tayo, may paraan nga eh. Gusto nating mangyari sa anak natin ganito. Pero, kahit pa, sometimes nasusunod yung layunin natin sa kanila or plano. But, after that, hindi rin talaga nangyayari yung purpose ng Panginoon sa kanila kung tayo ang masusunod. So, ano pala ang dapat natin gawin? Tayo ay mag-encourage sa anak natin para madiscover niya ang kanyang kakayanan, para malaman ang gifts niya at mangyari ang plano ng Panginoon sa buhay niya. At ito ang mangyayari. Lalo na tayo, mga anak natin, lumaki sa isang sa simbahan, sa church, alam nila ang salita ng Diyos. So tayo bilang magulang, anong gagawin natin? Paglaki nila, coach na lang tayo. Coach. Huwag natin silang, etong gawin mo. Ito ang dapat sa'yo. Ito. Magsasuggest na lang. It's up to them to decide. Let them have that freedom. And sa'yo ang gagawin natin. Let's pray na mangyari yung layunin ng Panginoon sa buhay nila. Kasi po, ngayon po kasi, minsan ang mga magulang, wala na po kasing boses. Nawawala na ng boses sa mga anak, lalo na kapag ito'y kumikita na, malaki pang kumita. Tapos ang magulang, kumikita, pero mas malaki ang kita nila. So,
So sila yung nagpo-provide sa pamilya, sa needs ng pamilya, pangangailangan ng pamilya, nawawala ng boses ang magulang. Pero mga anak, eto na lang, magsasalita din ako sa inyo. Kahit kayo pa ay malaking kumita, o sa tingin ninyo ay talagang kayo na ang nagpo-provide sa pamilya, kasi talaga namang ganon, dapat ganon. But huwag nyo naman alisin yung kakayanan, o huwag nyo namang alisan ng boses ang mga magulang nyo upang kayo ay gabayan. Remember this, umidad sila ng ganon kasi may experience na yan sa buhay. Ikaw, yes, matalino ka. Yes, marami kang alam. What they know, you don't know. Of course, when it comes to digital or modern things dito sa mundo, like me, hindi ko na rin alam yan. Kayo yan. But when it comes to life experience, sila pa rin ang expert. Kaya you have to adhere to them. You have makinig ka. Sumunod ka. Kasi walang ninanais yan, kundi mapaayos ka. At dahil may puso yan sa Panginoon, gusto nila mangyari sa iyo ang layunin ng Panginoon. So mga magulang, maging masipag din tayong gumabay sa kanila. Wag nang sabihin na, oy, malalaki na yan, hayaan mo na sila, pabayaan na natin sila. Yan ay kung talagang ganun na sila, yung bang ayaw na nilang makinig. Minsan wala na rin tayong magawa sa ganun eh. Pero as long as kaya mo pang gabayan sila, gawin mo. Kasi baka dumating nga ang time na gumawa na sila ng gusto nila, na alam mo namang hindi yun ang kalooban ng Panginoon. At alam mo nang napapasama sila. Kaya napakalaki ng role ng magulang sa pamilya at sa ating mga anak. So, na-discuss ko na yan, yung destiny, at tayo ay dadako na sa topic ko ngayong gabi. Nasabi ko, iniwanan ko kayo na pag-aaralan natin yung mga bagay. Bakit ba hindi din naman nangyayari yung destiny? Gaya na sinabi ko kanina, ang pinakamayamang lugar sa mundo ay ang sementeryo. Yes, meron silang destiny, pero hindi nga nangyari nung kaparahon na nila. Nawala na sila agad sa mundo. Bakit kaya? Maybe may mga dahilan na naging sagabal sa kanilang pagpunta sa layunin, o sa layunin ng pag-ibig sabihin sa pagsunod sa layunin ng Panginoon. Tingnan natin ito. Bakit nga ba? May sinabi si Pastor Wilbert na narinig niya sa isang preacher that there is a powerful force on this earth that controls our life. It is not the Holy Spirit. It is the mind. It is our mind. Because the Holy Spirit cannot control our soul if we are not aligned to His will. Ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ay kayang kumilos kapag ikaw ay nagdidesisyon sa kalooban ng Panginoon. He cannot force you na sundin siya kung ang isipan mo naman ay wala sa kalooban ng Panginoon. So, ganyan ang pattern. Kaya napakahirap kung ang umiiral sa atin ay ang ating sariling isipan. So, tingnan natin, let's deal this mind. There are two types of mind. First, the conscious mind. Ano ba yung conscious mind? Ang ibig sabihin nito is, it is aligned with the will of the Spirit. The good things
the good things consciousness defines are thoughts, actions, and awareness, alive, awake, aware, cognizant, and sensible. Ibig sabihin po, pag sinabi mong conscious mind, alam mo ang ginagawa mo, you are aware of it. Alam mo rin kung ang ginagawa mo ay naaayon sa kalooban ng Panginoon o hindi. Alam mong masama. Halimbawa, no? Alam mong masama ang mangdaya kapag ikaw ay tindera, yung bang mali ang timbang, pero may nagagawa kang paraan, ina-adjust daw yun eh. Ina-adjust para maging tama, pero pagdating sa bahay ng bumili, kulang pala. At meron din pagkakataon, ako nakaranas na to, yung mga tindera siguro pagod na, pag nagsukli, sobra. Eh dahil ikaw, alam mo yung conviction sobra, talagang ibinabalik ko yan. Pag alam kong sobra. Kasi this is the conviction eh. Alam mong mali eh. Alam mong mali. Kasi kawawa yung taong nagsukli sa'yo, magkano kita, eh nagkamali ng sukli, mas malaki pa. Mas kumita ka pa kaysa sa kanya. So, alam mo ito na mali. Ito nga eh, dito sa Pilipinas, kaya minsan nababansagan tayong hindi maayos ng mga ibang Pilipino na nakatira sa ibang bansa, mas gusto pa nila sa ibang bansa. Pero alam nyo ako, marami na ring bansa ang napuntahan ko. Isa sa napakalayong bansang napuntahan ko ay yung Paris. Kasi first time kong sumakay ng eroplano na almost 13 hours ba yun? Sobrang haba ng oras. Talagang nakakapagod na nakaupo ka lang. But you know, kahit maganda yun, gusto mo pa rin umuwi sa sarili mong bansa. Kasi hindi ka taga ron eh. But hindi ko inaano yung mga immigrant ha. Yung mga immigrant dyan, marami akong kaibigan, mga kamag-anak na sa ibang bansa. That is their choice. Ang sinasabi ko lang, meron silang hindi magandang sinasabi, pangit na kultura dito. Kaya ayaw nilang tumira dito. Ano yun? Ito halimbawa eh, may napulot na pera. Eh nagkataon naman na siya'y nawala ng trabaho. Eh como nangangailangan, gagamitan pa ng Lord, sinagot mo yung panalangin ko na magkaroon ako ng pera, pambayad sa aking utang, pambayad sa aking kuryente, walang tuition. Parang sinabihan mo pa si Lord na uma-agree sa maling yon. Hindi po yung totoo na si Lord ay sumagot sa panalangin ganun kasi mali yun eh. Hindi naman kasi sa'yo yun. Hindi sa'yo yung napulot mo na yon. Kasi sa ibang bansa, example ko lang din kasi ito naririnig ko rin, in fact na-experience din naman namin sa Japan. Ang Japan hindi kagaya natin na madasalin, Kristiyano, di ba? Ang ating bansa is the only Christian nation in the Far East. Christian nation daw. Yeah, totoo naman doon. Christian nation. Pero ang pagkakaiba sa bansang Japan na hindi naman talaga sila maraming Kristiyano. Merong mga Kristiyano kasi may mga kakilala kong pastors din naman sa Japan. Pero kumpara sa atin, sa Pilipinas, maraming Kristiyano. Hindi bawal ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Pero bakit yung bansang Japan mayaman? At ang kanilang kultura, pag may napulot na ibabalik, kami na-witness namin yun eh, every train station may lost and found. At meron akong kaibigan na nag-testify when they went to Japan, na iwan nila yung cellphone ha, cellphone mismo. Alam nyo ba na naipadala yan sa Pilipinas pa?
Eh kung sa atin yun, wala na yun. Yun lang maiwan mo sa upuan eh. Nalingat ka lang eh. Nasaan na wala. Ang hirap. Kaya sabi nila, ayaw namin dyan, magulo. Well, hindi ko rin naman sila mabiblame. Ganon, talagang nangyayari yun. Nangyayari talaga dito. Ang sinasabi ko lang, aware tayo. Ito yung ibig sabihin ng conscious mind. Alam nating mali. Conscious ka eh. Alam mo ang nangyayari sa paligid. Lalo na kung ikaw ay Kristiyano, believer of the Lord Jesus Christ. Iba kahit nga hindi ikaw believer, hindi ka nga Kristiyano eh. Minsan nga, nakakalungkot eh, mas marami pang mabait na hindi believer ni Lord. Hindi believer of the Lord Jesus Christ. Marami pang mas mabait kaysa Kristiyano. Eh kaya sabi ng iba, ba't pa ako sasama sa'yo? Eh, mas maraming ang mas mabait na hindi naman umaattend dyan. Kaya minsan, hindi rin nagiging maganda yung ating patotoo as Christian. But you know, sabi nga kanina ng binasa ko, tayo ay mula sa kadiliman at tayo itinadala ng Panginoon sa kaliwanagan. So, hindi lahat ng Kristiyano ay perpekto na. In fact, lahat hindi talaga perpekto. Pero, ang sinasabi natin ng pagkakaiba lang, kapag tayo aware sa ating mga kasalanan na nagagawa at nagawa na, nandun yung conviction of the Holy Spirit na mali yan. And we have that pangako in 1 John 1:9 that if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. Unlike dun sa mga mabait nga, no? Mabait, tingin mo mabait, pero hindi mo alam anong ginagawa yan behind the scene. Marami na nagpatotoo, tingin ng tao ang bait, pero meron palang kababalaghang ginagawa sa dilim. Pero tingin ng tao mabait. At ito, tingin mo mabait, pag nagkasala yan, defensive pa. Sasabihin, ganyan talaga ang mundo dito. Ngipin sa ngipin, mata sa mata. Ibig sabihin, kung anong ginawa mo, kagantihan din kita. Ganon ang kanilang mga pananaw. At pag nagkasala yan, dinidepensa. So yun ang pagkakaiba ng dalawa. Pag ikaw ay talagang mananampalataya ng Panginoon, hindi ka perfecto. Pero pag nagkasala ka, alam mo kung saan ka lalapit. Ito, maraming lalapitan. Kaibigan, kung sino-sinong tao, at mga maling Diyos. Ito ang pagkakaiba. Anong ibig ko lang sabihin? Ito yung mind na conscious, alam kung ano ang mga nangyayari. Pangalawang types of mind is the subconscious mind. Ano yung subconscious mind? Subconscious mind is defined as the actions and actions we realize when we think of it. May mga bagay kang nagawa, saka mo lang na-realize na mali pala ito. Ano halimbawa ang mga example nito? Halimbawa lang. Yung iba gusto talaga magkaroon ng iPhone. Gusto ko magkaroon ng iPhone. Now, may kapitbahay na nagbenta ng iPhone, sobrang mura. Eh, syempre mura, di ba? Tapos pinakita yung, okay naman. Binili. Hindi niya alam, ito pala ay galing sa GSM. Ano yung GSM? Galing sa magnanakaw. So now, hindi ka aware na ito ay galing sa magnanakaw. Kasi, na-snatch lang pala, binenta sa'yo. Hindi ka aware. Saka mo lang na-realize, naku, baka ganon. Kaya pala mura. Baka ganon ang pangyayari dito sa cellphone na yun. Actually, halos ganon lahat. Pag binebenta ng mura, mag-isip na kayo. Baka iyan ay GSM. Galing sa magnanakaw. Maging sa ano rin, yung mga binebentang gulong. Maganda.
Siyempre naman, ang mahal kaya ng gulong. Lalo na kung SUV ang gulong mo, mahal. Ngayon, may magbebenta sa'yo ng mura. Siyempre, ilan ba ang bibilin mong gulong? Mag-isip ka. Baka iyan ay ninakaw din. Yun bang nakapark lang, tapos aalisan ng gulong? Iyan ang nangyayari. Ngayon, ang dami na babalitaan na mga ganyan dito sa Pilipinas. Kaya hindi ko rin ma-blame yung ibang na isa ibang bansa na gusto nilang doon tumira kesa dito. Kasi nga, ganito yung mga balita na nangyayari dito sa atin. Pero, may magagawa ba tayo? Dito tayo nakatala. Siyempre meron. Magkaroon tayo ng awareness sa mga ganitong bagay. Ito yung tinatawag kong subconscious mind. Hindi mo alam. Later na rin, oo nga ayun nga, after how many days, yung pala, GSM, yung cellphone na nabili mo. So, itong subconscious mind na to, na-realize mo na yung bagay na ginawa mo ay hindi pala tama. Pero after na, kasi nga, hindi ka aware. Now, pag-usapan natin, paano ba natin ma-strengthen yung conscious mind? Ibig sabihin yung conscious mind, ano yung definition ulit ng conscious mind? It is aligned with the will of the Spirit. Yung bagay na maganda, the good thing, ito ay aware ka sa mga dapat na gawin na mabuti. Yung sumusunod sa prinsipyo ng Panginoon. Ikaw ay aware of what is going on inside you, inside others, and in the world around you. Yun ang ibig sabihin ng conscious mind. Pero paano ba natin ito palalakasin? Letter A, live mindfully. Anong ibig sabihin ng live mindfully? Consciously pay attention to your thoughts and feelings. Ang sabi ng 1 Peter 5:8, be alert and sober mind and of sober mind. Your enemy, the devil, prowls around like a roaring lion looking for someone to devour. Bilang Kristiyano po, watch our steps. When we say watch our steps, maging conscious tayo sa salita, sa pag-iisip, sa pagkilos natin araw-araw. Yung bang pag nagsalita ka, isipin mo muna, ito ba ay mabuti? Or instead na mapabuti ka, mapapasama ka? Or yung nakarinig, instead na maging maganda isip niya, naguluhan pa. Nagulo pa ang kanyang pag-iisip. So, ang sabi rito, maging alerto tayo. Kasi si Satanas parang piranha Alam niyo yung piranhang basta sagpang na lang ng sagpang, yung piranha parang laging gutom. Pero dito, si Satanas ay sabing roaring lion lang. Nagtatapang-tapangan lang. Ikaw, kung mahina-hina ka, mahina-hina tayo, madali tayong bumibigay. Halimbawa lang, marami na rin naman talagang na-hook dito, Yung bang mga loans sa online, o kaya maraming nai-scam. Alam nyo lang ang problema doon? Yung bang gusto mo agad na makuha yung pangangailangan mo. Pag na-scam ka naman, sabi nga it's too good to be true. Na nagkaroon ka ng greed in mind. Kaya nangyari na na-scam. Ang dami ngayon. Kasi ngayon, social media, sa akin nga, ang daming nagte-text kung ano-ano yung mga
pinagte-text, meron pang sasabihin from video, ikiklik, aware na ako dun eh. Muntik na nga rin akong nadali, no, na may tumawag sa akin. Siyempre, bakit alam niya yung phone? Siyempre, nagtaka ako. Tapos, sinasabi naman niya, eto pangalan ko. So, parang tiwala ka naman. Hanggang sinabi niya, "Ma'am, meron pong kaming freebies sa inyo." Kasi ako mahilig sa freebies kasi kukuha ka ng credit card. Anong freebies ko? So, ako si freebies. Di sabi niya, "Ma'am, ganito po. Meron po kayong mga freebies. Meron pong matatanggap kayo. Isisend nyo lang po sa akin yung code na yun." Ako naman, parang unaware din. Parang, alam mo yun, minsan, pag hindi mo alam, talagang maloloko ka, no? So, sa makatuwid, alam na lahat na yung aking detalye. Siyempre, diba sinasabi mo sa phone, yung pakibanggit po yung inyong card number, ganito, ano po ang, so, diligay mo na lahat ng detalye. O sige po ma'am, may magme-message sa inyo sa text, isend nyo po sa akin yan. So, ilang minuto ang nakaraan, merong nag-message na OTP. Tapos ngayon, message na, "Ma'am, isend nyo na po yan, isend nyo na po." Ako parang ninervyos. Naku, para akong natauhan, OTP. Naku, buti na lang, hindi ko isinend. Kasi syempre, ito yung gagamitin yung card mo. At pag naibigay mo yung OTP, limas na yung iyong credit limit. Buti na lang hindi ko ginawa, hindi ko sinend. Tumawag ako ngayon sa card company. Pina-block ko na yun. Sabi ko, any transaction, huwag niyong tanggapin. Kaya lang nagtataka din ako bakit may nangyaring ganun? Alam lahat ang detalye ko. Muntik-muntikanan na ako, 2 beses na. Kaya nga hindi na ako naniniwala mga ganun na mga tawag-tawag. Kasi sabi din namang bangko, hindi nila hihingin yan. Kaya tinatanong ko sa kanila, bakit may ganito? Siyempre, hindi naman nila sasabihin lahat. Pero, how come na alam mo yung detalye mo? So, it means na, pwedeng inside job din yun. Kaya lang, may control ka pa rin. Kaya nga, mag-ingat tayo sa mga ganito. So, we have to be conscious. Yung sa feelings, kasi naramdaman ko talaga, bakit kakaiba? Kaya, dapat tayo, very alert talaga sa mga paligid natin. Maging aware tayo. So, ito ay paraan para ma-strengthen natin yung ating conscious mind upang hindi rin tayo napapahamak. Ganito nga rin meron din akong kaibigan. Siya ay dalaga, no? May nakilala at yun naman kasing lalaki ay galante din naman. Siyempre, nanliligaw. Talagang sabi nga niya sa akin, pag kinukwento niya sa akin yung pangyayari, talaga daw nung nag-birthday yata siya noon, pinasara yung buong, ewan ko kung restaurant or anong event doon, pinasara yun, talagang special talaga siya doon. So, nahulog na loob niya doon. Nung mahulog ang loob niya, sumama na siya doon sa lalaki. At nagpakasal. So, thinking na this is the right man. Pero after a year, nalaman niya na ito pala'y kasal sa iba. So, anong nangyari? Anong nangyari sa kanya? So, siya na ngayon ay other woman na lang. Pero sabi niya, hindi ko kasi alam. Hindi ko alam na, siyempre sinabi niya sa akin na single siya. Ayun, madaling mapaniwala. Madaling mapaniwala. So, nasira na yung buhay niya. Dahil nagtiwala siya doon. Kaya nga, dito dapat tayo'y alerto sa mga nangyayari sa paligid. Mano naman na
Mano naman na ikaw ay magtanong. Kung lalo na yung ganito, yung sabihin long time, ano yan commitment. Sa mga bangko, no? Pag maglo-loan ka, lalo na kung mga long term, hinihingan ka niya ng Senomar Ano yung Senomar? Certificate of No Marriage. Kasi, hindi pwede na mag-loan ka, tapos sasabihin mo, single ka, ikasal ka. Hindi pwede kang ma-approve sa ganon. They ask for a Senomar. Okay? Pangalawa, ano ba ang kaparaanan para ma-strengthen pa rin natin yung ating conscious mind? Act consciously. In Romans 14:19, so then we pursue the things which make for peace and the building of one another. Tayo ay magtaguyod ng mga bagay na may kapayapaan at pagtulong sa pag-build up o pagpapatatag ng ating mga kasama, especially in the church. So that's why we do discipleship, pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. At nga lang, no, nalulungkot lang din ako na marami pa rin talagang Kristiyano na makikita mo, hindi mo makikita talaga yung katatagan ng pananampalataya. Bakit? Na ipagpapalit yung panahon ng Panginoon sa mga trabaho nila. Hindi ko sinasabing wag magtrabaho. Ang sinasabi ko, if you're given the chance na wala kang pasok ng Sunday, hindi ka papasok ng Sunday. Pero kung ikaw pa ang pumili nito, ibig lang sabihin that you don't value yung pakikinig ng salita ng Diyos na nangyayari lang naman once a week. And I don't know, kagaya nito may daily live streaming tayo. Hindi ko rin naman sure kung nanonood siya niyan. And I think baka hindi. Diba? Kasi nga, hindi na buo yung commitment sa puso na talagang mag-priority sa pakikinig ng salita. At nakakalungkot, may mga Kristiyanong ganito. Ang sabi din ng 1 Corinthians 10, verse 32 to 33, huwag kayong maging sanhi ng pagkakasala ninuman ng mga Hudyo, ng mga Hentil, o ng mga kaanib sa iglesia ng Diyos. Sa halip, tularan ninyo ang ginagawa ko. Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Sabi ni Pablo. Maganda yung sinabi niya, no? Sinisikap kong mabigyang kasiyahan ang lahat ng tao sa bawat ginagawa ko. Ano ba yung ginagawa ni Pablo? Hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan, kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Okay, I will just make it clear. Pag sinabi mong kapakanan ng iba, hindi naman ito yung ibig sabihin na wala makain kapitbahay mo, ipapangutang mo para maibigay sa kanya. Tutulong ka pero ipapangutang mo, that's wrong. That's wrong. Ang pagtulong is out of your means. Pero hindi ka bandage dapat ng pangangailangan ng iba, tapos ikaw, you suffer. Okay namang tumulong, and that is good works. Pero yung sinasabi kasi dito ni Pablo, hindi ko inuuna ang sarili kong kapakanan. Hindi ito about material things. It is about salvation. It is about salvation. Kundi ang kapakanan ng marami upang maligtas sila. Ang ibig sabihin dito ni Pablo, siya ay gumagawa ng lahat ng kaparaanan upang maraming maligtas sa kaharian ng Diyos. Ibig sabihin, maunawaan ang mga prinsipyo ng Panginoon. Hindi niya inuuna yung sarili niya. Halimbawa, mag-example tayo ng reality.
Siyempre, every week, busy-busy tayo, no? Pero kung iisipin mo, wala ka talagang panahon, di ba? Lalo na kung nagtatrabaho. Kaya, yung time mo sa gabi, o kaya yung time na pahinga mo, may meeting ka pa, may ministry ka pa, lalo na kung worker leaders, pastors, marami tayong mga panahon talagang binibigay sa Panginoon para sa ikakaligtas ng iba. Hindi ko naman sinasabing nawala na yun sa parang pamilya. Balancing buhay ang kailangan dito. In fact, mahirap talaga magbalanse. Kaya nga, di ba, dun sa weighing scale, di ba, dalawa yan? Ang hirap balanse. Pag ito mababa, dadagdagan mo to. So, hanggang magpantay sila, hindi ganun kadali ang magbalanse. Pero kailangan nating gawin para hindi maapektuhan yung ibang parte ng ating buhay. Ang ibig ko sabihin, maraming pastors na gusto ang ministry, napabayaan ang pamilya. Ang iba naman, panay pamilya, ayaw naman gumawa sa Panginoon. Ayaw ko mag-commit dyan, wala akong time. Kasi marami akong bayarin, ang daming reason. Ang daming reason ng tao, hindi maubos, pero alam naman natin, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, may dahilan. Alam naman natin yung ganon. But again, tayo as pastors, leaders, tayo talaga yung kailangang kumausap sa kanila. Ipaunawa natin yung mga bagay na ito, yung sinasabi ni Pablo para sa kaligtasan. Imagine tayo naging recipient ng ganong kasipagan ni Pablo. Diba? Kasi sa hentil hentil tayo. Pero those who believe in the Lord Jesus Christ are now called the seed of Abraham. Pero originally, hentil tayo. At doon si Pablo called for the Gentiles to be saved. Kaya ganon ang kaparaanan ni Pablo para maligtas talaga ang marami. So, magkaroon tayo talaga ng desisyon. Nang balansehin yung buhay, hindi lang panay trabaho, pamilya, ministry. Balansehin natin, mahirap yan Pero unti-unti, tingnan mo, baka ito masyado na akong lulong dito. Ay, sabi masyado na akong panay, ito, unbalanced na ang ginagawa ko. Malalaman nyo naman yan Malalaman nyo naman yan. Kaya nga, yung conscious mind, kailangan natin itong maintindihan, malaman. Ma-strengthen natin ang ating conscious mind. Pangatlo, don't allow destruction to come into your mind. Don't allow destruction to come in your mind. When I left what I am, I become what I might be. Meron akong narinig na ganito. When I left what I am, I become what I might be. Iwanan natin kung ano yung simple stage natin para madiskubre natin yung buhay na kaaya-aya sa Panginoon. Why? Because this simple thing, ito kasi magdadala sa atin ng gulo, miserableng buhay. Kaya sinasabi ni Andrew bakit ganon? Gusto kong, may kata siyang ganon, di ba? Gusto kong bumait, hindi ko magawa. Sabi nga ni Pablo, ganon talaga. Ako nga, meron din ako nagagawa na mga bagay na ayaw ko. Pero, hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin. Yung dapat kong gawin na gusto kong gawin, hindi ko rin nagagawa Nagagawa ko yung sarili ko lang. It's because of sin. So, we have to live what we were before, but become what we should be today. And we will discover many things. We will reach our destiny
during our lifetime. Ang sabi nga ng Philippians 3:13, brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it, but one thing I do, forgetting what is behind and straining toward what is ahead. So, pag nakalipas na, maganda man o pangit, where those are memories or even experiences and learning those experiences na lang. Pero to live to those experiences, it will take you, it will hold you para makapunta ka sa iyong destinasyon. Kasi you will be stagnant there. Remember, the father of Abraham, si Terah, nung maalala niya ang kanyang anak nung dumaan sila sa Haran, tumigil siya doon at doon na rin siya namatay. It stops yung kanyang purpose na mapuntahan yung promised land na unang ibinigay sa kanya ng Panginoon, hindi kay Abraham. But because tumigil siya sa paglakad because of those past memories na hindi niya maiwan, na-stop siya doon. So, we should not stop but keep moving. Ang ganda nga nung paraphrase na yun na, I don't know kung si Lao Tzu yun, ang sabi niya, our life is like biking. Ang sabi dito ay to keep moving to make it balance. So, hindi ka dapat stagnant. Ang bicycle, mahirap ipaandar yan. Ako, hindi ako natutong mag-bike. Natakot din kasi ko. Pero kapag pala yan ay umandar na, mababalanse mo na, makakarating ka na sa patutunguhan mo. Yan ang sinasabi ko. Make our life balance. If you keep moving, mapabalanse mo ang buhay mo. Ang sabi ni PJB, your future depends on your obedience today. Not tomorrow, not the coming days, but today. Kung anong gusto natin, decision pa rin natin yon. It will always depend on our obedience. In 1 Chronicles 28:20, ang sabi dito, then David continued, be strong and courageous, and do the work. Don't be afraid or discouraged, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you or forsake you. He will see to it that all the work related to the temple of the Lord is finished correctly. Ito yung sinabi niya kay Solomon na anak niya. Sabi niya rito, He will see to it that all work related to the temple of the Lord is finished correctly. We know the story. Natapos yun. At ito ay natanyag sa buong mundo. Walang ganong kagandang templo or palasyo na nakita yung mga karatig na mga kaharian. And that's why many visited that place. Because sabi niya ni David, be strong and courageous and do the work. Sabi nga ng, ano ba yung tagline ng Nike? Just do it. Amen? Sabi ng Psalms, di ba? Sa Psalms chapter 1, may sinabi doon na anything you do will prosper as long as you are aligned with the will of God. And my conclusion, your destiny as God directed you will help you fulfill until it is done in your lifetime. Ulitin ko, your destiny as God directed you will help you fulfill until it is done in your lifetime. Praise God. Mabuti ang Panginoon. Gusto ng Panginoon, marating natin ang ating mga destinasyon. Gusto ng Panginoon, layunin niya sa ating buhay ay mangyari. And He will help us to develop that potential in us. He will empower our gifts na binigay niya sa atin, ang layunin na yun. Kaya,
Napakabuti ng Panginoon, tapat siya na nangako. Hindi siya sinungaling. And mga kapatid, sa oras nito, I believe marami rin kayong natutunan at nakapag-impart ako sa inyo ng mga mahahalagang prinsipyo na ating masusundan as we go along our life here on earth. And I pray na bawat isa ay matanggap natin o maranasan natin yung kaaya-ayang buhay na plano ng Panginoon sa bawat isa during our lifetime. Tayo ay manalangin. Ama naming Diyos, salamat sa oras na ito. Mabuti kang Diyos. Ikaw po ang gabay namin upang aming matapos ang aming mga assignment dito sa mundong ibinigay mo sa amin. Lord, help us to experience, Panginoon, yung mga plano mo sa buhay namin, that we know that this is a good plan and a good future. Help us, Lord, our families, our relatives, our ministries will experience, Lord, yung ganap na pangako mo na ibinigay na sa amin. And Lord, help us to strengthen our conscious mind, to be aware of your principles, to follow it, to obey it. Because in this, we will be prosperous. In this, we will be victorious. Salamat, Panginoon. Sa araw na ito, pagpalain ang iyong dakilang pangalan. To you all the glory and praises. In Jesus' name. Amen. God bless us all.